Maligayang pagbabalik sa mga kwento ng kababalaghan. Kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, at i-like ang video upang laging updated sa mga susunod pang nakakatakot na kwento. Sa isang malayong baryo sa Pilipinas, may isang matandang babae na kilala bilang si Aling Marta. Si Aling Marta ay isang manggagamot na maraming alam tungkol sa mga halamang gamot at mga sinaunang ritual. Pero sa kabila ng kanyang kabutihan, may mga bulong-bulungan na siya rin ay isang mangkukulam. Isang araw, dumating sa baryo ang isang batang mag-asawa na sina Rina at Lito. Naghahanap sila ng mas tahimik at simpleng buhay, kaya't napagdesisyonan nilang manirahan sa baryo. Sa simula ay maayos ang lahat, hanggang sa unti-unting magkasakit si Lito nang hindi maipaliwanag ng mga doktor sa bayan. Nagsimulang mangayayat si Lito, at palaging hinahabol ng masamang panaginip. Isang gabi, habang natutulog si Rina, nagkaroon siya ng isang kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Aling Marta na may hawak na manika na tila kawangis ng kanyang asawa. Nakapako sa manika ang ilang karayom habang nagdadasal ng mga salitang hindi maintindihan ni Rina. Bigla siyang nagising na pawis at kinabukasan, kaagad siyang nagtungo kay Aling Marta upang humingi ng tulong. Nang marinig ni Aling Marta ang kwento ni Rina, ngumiti lang ito at sinabing, "Hindi ko kayo magagawang saktan. Pero may iba sa baryo na may kakayahang tulad ng sa akin." Sino po ang tinutukoy ninyo? Sino ang may kakayahang tulad ninyo? Tinanong ni Rina kung sino ang tinutukoy ni Aling Marta, ngunit sinabi lamang ng matanda. "Mag-ingat ka at bumalik kung kinakailangan." Bumalik si Rina sa kanilang bahay na puno ng pag-aalala. Sinimulan niyang bantayan ang bawat kilos ng mga tao sa baryo. Isang araw, napansin niya ang isang matandang lalaking may kakaibang kilos at laging nagmamasid sa kanilang bahay. Ito ay si Mang Cardo, na kilalang tahimik at laging nag-iisa. Nagdesisyon si Rina na subukan ang huling opsyon niya. Pumunta siya kay Mang Cardo at kinausap ito. Mang Cardo, alam ko na may alam ka tungkol sa nangyayari sa aking asawa. Maawa na po kayo sa amin. Umiiyak na pakiusap ni Rina. Ngumiti si Mang Cardo at sinabi, "Ang kapalit ng tulong ay malaking sakripisyo." dahil desperado na si Rina, pumayag siya sa kondisyon ni Mang Cardo. Pumapayag ako. Ano man ang kailangan nyo, gagawin ko basta gumaling lang si Lito. Binigyan siya nito ng isang maliit na bote ng likido at sinabing, "Ihalo mo ito sa pagkain ng iyong asawa at gagaling siya." walang pag-aalinlangan, ginawa ni Rina ang sinabi ni Mang Cardo. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang bumalik ang lakas ni Lito. Naging masigla muli ang kanyang pangangatawan at nawala ang mga bangungot na dati nagpapahirap sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Rina na parang nagbabago ang ugali ni Lito. Nagiging mainitin ang ulo nito at madalas na nagmumura. Sa tuwing susubukan ni Rina na kausapin si Lito, lagi siyang tinataboy nito. Isang gabi, bumalik si Rina kay Aling Marta upang humingi ng tulong. Kailangan ko ng tulong, Aling Marta, kailangan ko ng tulong. Ano kaya ang gagawin ko? Paano kung matutulungan si Lito? Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari. Lalo pang lumala ang kalagayan ni Lito. Nagiging mainitin ang ulo niya at parang hindi na siya ang dating Lito. At sinabi ni Aling Marta, Ang kapangyarihan ng kulam ay hindi basta-basta nawala. May kailangan pang gawin upang tuluyang mawala ang sumpa. nagsagawa ng isang ritual si Aling Marta kasama si Rina. Kasama dito ang pagsusunog ng mga halamang gamot at pagdadasal ng mga sinaunang orasyon. Nang matapos ang ritual, nagpakita si Mang Cardo. "Hindi mo kayang labanan ang kapangyarihan ko, Marta." Sabi ni Mang Cardo na may ngiti sa labi. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ni Aling Marta at Mang Cardo. Nagpalitan sila ng mga orasyon at mga sumpa na tila pumutulog at kumikidlat sa paligid. Ang mga puno ay
ay nagsimulang magliyab at ang hangin ay napuno ng mga lumilipad na abo at alikabok. Ginamit ni Aling Marta ang kanyang mga sinaunang agimat at anting-anting upang protektahan ang kanyang sarili at si Rina. Samantalang si Mang Cardo naman ay may mga itim na manika at karayom na kanyang ginamit upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Naglabas ng isang makapangyarihang sigaw si Aling Marta. Sa ngalan ng mga ninuno, tapusin na ang kadilimang ito. Sabay na inihagis niya ang kanyang huling agimat na tumama kay Mang Cardo. Napasigaw si Mang Cardo ng malakas at biglang naglaho na parang usok. Sa pagkawala ni Mang Cardo, bumalik sa normal ang paligid. Ang mga puno ay muling nagkakulay at ang malamig na simoy ng hangin ay bumalik sa pagiging banayad. Si Lito ay unti-unting bumalik sa kanyang dating sarili, na para bang nawala ang lahat ng kanyang galit at sakit. Naging tahimik na muli ang baryo at nagpasalamat si Rina kay Aling Marta. Salamat po, Aling Marta. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin namin kung wala kayo. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kabutihan at malasakit. Tugon ni Aling Marta. Maging maingat ka palagi, Rina. Ang mundo ay puno ng misteryo na kailangan nating harapin ng may tapang at karunungan. At mula noon, naging maingat na si Rina sa pakikisalamuha sa mga taong hindi niya lubusang kilala, lalo na sa mga may taglay na kakaibang kakayahan. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, at i-like ang video upang laging updated sa mga susunod pang nakakatakot na kwento. I-share mo rin ang aming video para mas marami ang makaramdam ng hilakbot. Hanggang sa susunod na kwento ng MKK, paalam!